Lunganang pagbasa o pag-memorize ang Apostles' Creed. Lungan, mato na ligo. I believe in God, the Father Almighty, creator of heaven and earth. I believe in Jesus Christ, His only Son, our Lord, who was conceived by the Holy Spirit and born of the Virgin Mary. He suffered under Pontius Pilate, was crucified, died, and was buried. He descended to hell. The third day rose again from the dead. He ascended to heaven and seated at the right hand of God the Father Almighty. From there He will come to judge the living and the dead. I believe in the Holy Spirit, the Holy Universal Church, the communion of the saints, the forgiveness of sins, the resurrection of the body, and the life everlasting. Amen. Gracious, loving Heavenly Father, God, by faith we declare ang among gituuhan di kanimo ito. Salamat nga ang imong sustaining grace is available until today. Lord, as we start, as we ponder upon the words of God, these four corners of this area of God, by the power of your precious blood, let your Shekinah glory will invade in this place of God. No works of the enemy will be able to harm your people. No works of the enemy will be able to destroy and to disturb your people, God. Salamat ikaw gayon na yung mga pamuhan. Events kinabuhi, sa imong mubos kalagan, magdala sa imong mensahe. Salamat sa Diog, sa imong Espiritu, Ginoo. Mamong masinatian o ma-experiensyan ang imong pagkamayo. Di lang na ako, Ginoo, kunilig kauban man sa ni Mirasol ito sa Mawis, ni GC. But Lord, salamat na ikaw sa mga padayon sa pagpamuhan. Sumalagay sa imong laraw, God. Lord, salamat na samtang kami mga pamalandong karon sa imong pulong, may nablihan padayon ang among muno na kasing-kasing. Sa kapribiliyo alam ka na mo, na makabaton kami Diyos, manhigugma o nagpangga, manhikanam. Dalaygon ka pa, Father. Dalaygon ka, Holy Spirit. We honor and we worship you, God. In Jesus' name. Amen. Okay, makapanglingkod ta diya sa presensya sa Diyos. Sulod sa Duka Sunday, nag-isot about nga itawag ta sa Dios tungod sa iyang dako nga katuyuan nga nimo tang sama kang Kristo sa kineya, sa pagbati o sa kasing-kasing sa pagkamasinundanon ngadto sa Dios pagka impakumitado sa kinabuhi. Dinhi atong lantawon karon ang chapter 9 nga diin makit-an nato nga ang Dios nagpili nimo dili tungod kay maayo ta, dili tungod kay nindot ang atong kaliwatan, kundi dili tungod kay ikaluy-an rata sa Ginoo. We are the recipient of God's mercy. That is why we need to respond nga grateful, mapasalamaton. Dili ta pwede mahimong maghinambog nga tungod kay mauna ta. Akong kaliwat, ako Pilipino, ako Kaplos, ako. Kaya kung imong pamalandungan o lantawin mo ang pulong sa Ginoo, sumala sa tong hisgutan karon dinhi sa chapter 9, makita nimo nga pribilehiyo lang dyan. Bahita nimo tapat ang pagpangalagan nimo pribilehiyo nga gihatag sa Dios. Seryosuha ang pagpangalagad sa Ginoo nga dili ka pwede nga mag-ingon nga gikapoy naman ko, gilaay man ko, na-discourage naman ko. Hoy, son, inumdumi na ang pagpangalagad sa Ginoo oportunidad. Ang pagpangalagad nimo sa Ginoo dili una ang Dios makabenepisyo, ikaw mismo ang makabenepisyo when you serve God. Nga naman, makita na to din napita, masabtan, din is particular na verse 1 to 3. Lantaw na to ang gisigutan din ni Apostol Paul ngadto sa mga taga-Roma to remind us how we are kanang experience the love, the mercy, and the favor of God, though we are not yet, we are not
Kung atong tanaw, dili ta ang priority. Dili kita ang special at tubangan sa Ginoo ining panahon. But still, God showing His mercy towards His people, but His people, Israel, rejected Him. That is why, ang nag-iyon ng Bible, because of the hardening of the heart of His people, Israel, salvation ningabot. Ningabot asa sa mga hintel. Ningabot nimo. Kung na din kung itong makit anong mabasa na to, iyan rin. Si Apostle Paul, verse 1. I speak the truth in Christ. I am not lying. My conscience confirms it and the Holy Spirit. I have great sorrows and unceasing anguish in my heart. Mao kung natong makit-an, mao ni ang heartbeat, mao ni ang gibati ni Apostle Paul concerning the people of Israel. Ika gibati nako ang grabe nga kasubok. Gibati nako ang grabe nga pag-agulo tungod sa katawhan sa Israel. Nga naman, makita na to unsa ang concern sa kadako ang panglantaw pagbati ni Apostle Paul ngadto sa iyang mga kadugo o kaliwatan. Nga naman, makita na to diring napita. For I could wish that I myself will be cursed and cut off from Christ for the sake of my brothers, those of my own race. Yan sa mahimo kong tinunglo, punta. For the sake of my brothers. Tagsa rin yung tao nga na, no? For the sake of my brothers, for the sake of my sister. Kasagaran, for my sake. Alang sa akong kayuhan, alang sa akong dungog, alang sa akong pagka-ilado. Dili para sa mga tao. Ba't hindi ka na ito makita siya sa Paul ang iyong heartbeat, dili lang para sa iyong kaugalingon, ba't yun sa for the sake of my brothers. Alang sa kayuhan sa akong mga kaigsuunan, kuita na yung tapat, kanang imo bang pag-serve, kayuhan ba sa mga kaigsuunan? O baka daot sa imong silingan? For the sake of my brothers and my own race. Specifically, kung ito makit-an, eager siya, may tungod sa balaod, tungod kay kaliwat siya ni Benjamin. Kausa sa anak ni Jacob. Nga anak ni Isaac. Nga apo ni Abraham. Nga diin ko na ito makita na i-promise sa Ginoo sa kaliwat ni Abraham. Pero pamunta, natanan bang kaliwat ni Abraham gisaran? Mani makita na ito, nga pribiliyo lang doon mo, nga nakaila kas Ginoo, kay gihigugma kas Ginoo. Pwede naman dyan takan di mga lagad sa Ginoo, no? Pwede na kayo nagka-Domingo, di na kamatog si Mahan. Pwede na dyan ito magsuri-suri. Pwede na kayo, anywhere, total. Huwag ito pugsanay ang kaluwasan, no? Huwag magpugsanay ang pagpangalagad sa Ginoo. Pero ingon ta ka, nga naay kalainan, ingon ang Bible, there's kadang distinction between serving the Lord and not serving the Lord. Ningon ang Bible, sa Book of Hebrews, dili ko'y kalipay ang pagtalikod ka nako sa mga ning alagad na. Ningon pa dyan ang pan, Ezekiel chapter 3. Kung mo sa kataong dautan, usa ka dautan nga tao nga warningan nimo, pero magpadayon sa pagpakasala hangtod sa mamatay, ang iyang dugo dili paninglan sa imo. Pero ang kuan nitong napita, ang mga impa warning o bantayanan, kaya nga dito, kung ang usa ka tawo matarong mutalikod siyang pagka tarong unya mohimo og dautan ingon ang Bible, dili nako hinumduman ang iyang
nabuhat na mayo. Pwede ra dyan mairis ang atong mga buhat na atong gisakripisyuhan, atong giluhod-luhuran, atong sa taas nga panahon makalimtan ra jud. Ana realidad sa atong matilingban magbuhat kag daghang maayo. Pag masipyat ka, unsa nam ka silang atubangan, ilang pananaw. Mana ang realidad ang nabita. Dinhi atong pagalantaon ingon si Apostol Paul. Si Apostol Paul na pinundong alam ka nato, adiin mo kabaluta mo mulantaw sa itong kaugalingon. Mana hisgutan nato nga serving the Lord is a great privilege. Inayang tapad, serving the Lord is a great privilege. Ano man, dili man ta ngayon walagad sa Ginoo ta. Kuita ning tapad, ngayon ni ka walagad sa Ginoo. Kadang imong kinaya, angayan ka na mo alagad sa Ginoo. Kuita nang tapad, angayan ba nang imong kinaya mo alagad sa Ginoo? Ha? Sigurado ka? Dini, makita na to nga pribilehiyo lang dyan ang gihatag sa Ginoo sa ato nga makaserve tas Ginoo kay nga naman. Ato ning ilang taon sa Bible. Verse 1, verse 4. The people of Israel, balik ko na to sa verse 1, verse 3. For I could wish that I myself were cursed and cut off from Christ for the sake of my brothers, those of my own race. The people of Israel, theirs is the adoption as sons. Theirs the divine glory, the covenants, the receiving of the law, the temple worship, and the promise. Okay? Unsay naa sa mga Israelita? Sa kaliwat ni Jacob. Unsay naa sa ila nga wala sa ato supposedly? Okay, ato ning tagsa-tagsana, the people of Israel, theirs is the adoption of sonship. Unang-una, sila ang i-konsiderahan ng mga anak sa Ginoo. Sila ang gitawag nga recipient o diyan nagagikan sa ila ang gitawag nga patriarchs. Si Abraham, Isaac, and Jacob, mamana ang mga patriarchs. Magipili sa Ginoo nga iyang panalanginan. O tana, kaliwat Pinoy ba na? Mga Hintel ba na sila? Of course, no. They were the Israelite people chosen by God to be His own special. Kung ngayon tanan sa Book of Deuteronomy, sa kadagdan-daghang mga nasod sa kalibutan, pero ang gipili sa Ginoo nga mahimong iya, yun ang Deuteronomy chapter 8 nga nagiging sariling bayan ng Diyos, ang Israel. Sa kadagdan-daghang nasod, ang Israel nagipili sa Ginoo. Unya diha sa kaliwat sa mga Israelita na tao nga atong Ginoo nga atong manluluwas. Dili Pilipino. Dili Gentiles, kundi mga Israelite people, Hebrew people. Dili kung itong atong magitan, una, ang Bible nagkaroon, sa ila ang pagka kung siya binisaya sa Adam, giangkon ng mga anak. Sila ang giangkon ng mga anak sa Diyos.
Kuhita ng tapat, ikaw. Iyang kunay ka na sa Ginoo, kung apay Kristo, manataw. Wala. Grasya lang naman na privilege ang pag-serve sa ginutungod ni Christ. Mana atong lantaon, sa ila ang pagka-gitawag, giangkon ng mga anak sa Dios. Sa ila. Kung sa ila, hindi mo tayo labot. Lalo, ato nitag sa tagsaw na. Then, there's the divine glory. Sa ila ang mahimayaon nga, ang Diyos nun nga himaya. Kung imo tanaw sa book of Genesis, sa diyang ipagawas sila sa Ginoo, from Egypt, kung saan tabo. Nakita na display sa Lord ang iyang glory through the people of Israel. The 10 plagues nga nahitabo sa nasod sa Egypt. Pangutanan, nabay namatay nga mga Israelita at tong panahon na? Wala. Mana before sila nag-enter sa Jericho, ang first nag-ikam ka na ang Jericho, kanang puno sa kanang naay wall, naay pader sa ilang panahon kung ang usa ka syudad o usa ka nasod naay pader, naa siya kanang impakural. Nagpadayag na sa iyang pagka powerful, sa iyang pagka protected. Pero bisan pa kung sa ka protected kung yun ang Bible, if God is with us, who can be against us? Bisang pag-ikural nila og mga bato ang syudad sa Jericho. Sa dihang mga anak sa Ginoo, ning sunod lang sa direction sa Ginoo. Sa nita po? Kapoy baya ang pagsunod-sunod? Kapoy ang pagsunod-sunod, pero worth it. Sa dining sunod sila, sa nita po? So sa adlaw mo libot sila baktas. Hangtod sa ikapitong adlaw ning libot sila kapito sa maong syudad. Unya gihatagan sa instruction nga mosinggit lang sila. Ora ba gi-specify dito sa mga klase nga singgit? Basta ingon lang dyan ang Ginoo singgit. Sa inita po? Ipukan sa Ginoo ang lingkon ni syudad. Pero before kung yung tanang, before sila nag-enter, nag-spy sa sila, si Joshua o si Caleb. Pero ang mga nadungog niya dito, naka-encourage sa ila. Nga, ang ilang syudad, ang ilang yuta, iandam na sa Ginoo. Una mo ganitong usa ka prostitute ningon nga, kung kay gihatag man niya sa Ginoo ning lugar, ayaw itang pila ha? Ninghangyo. Sa inyo tao, gilagwayan ang kinabuhi. Kauban sa iyong pamilya. Pero na kondisyon, ayaw lojud mo ugawas. Kaya kung ugawas mo diyang napita, wajud milabot sa dugo anang inyong kuan. So in other words, kinahanglan gyud og obedience. Bisag na i-promise, pero kung dili ka mo obey, dili basihan tong kigisaran ka, permission na nimo nga mo disobey ka. Dili. Okay, balik ko na to. There's the divine glory. Sa ila ang Diyos nun kahimaya. Okay. For 40 days na journey nila from Egypt to Promised Land. 40 days. There is 40 years. Sa inyo na, wala kamatmon o kabantay ang mga tao na naglantaw na ini kagabi na sila'y suga. Kinsay nagsuga nila? Ang Diyos mismo. Una, ang mga tao na naglantaw, before sila nag-enter sa Jericho, nagpurog na ang ilang mga tuhod kinangahadlok na sila kay ang Diyos na ining mga tauhan ng gamhanan. Kundi sa ilang panahon, ang Egypt powerful. Pero tungod sa katauhan sa Diyos, ang nasod na kusgan o gamhanan, ipamatay sa Ginoo.
Mao na ang mga tao nga naglantaw sa journey sa mga Israelita nangahadlok. Mao gani hindi sila paagiun kay una-una nila kumuagi ni impas ang atong panginabuhian. Kay kabalo man sila nga ang mga anak sa Ginoo magipagawas gikan sa Egypt, nagdala og himaya sa Ginoo. Pero kung yung tanan within, naay daghang mga bagulbulan, naay daghang mga reklamador. Pero ang mga tao nga nagpalibot naglantaw, nakakita sa himaya sa Dios, pero ang katong mga tao nga nasa sulod, unsa nga mga kinaya, wait time tapat, unsa nga kinaya. Basig na ako kay ana ha. Usay din na ito ma-recognize ang pagpamuhat sa Ginoo sa itong kinabuhi. May pagubang mga tao na naglantaw, nakakita nga, maayun dyan din niyang Ginoo, pero within. Pagpikan ng tapan, igsoon. Tinanong niya, kaya na naglantaw ni mo. Wa may nagsigig sabak, pero na nakakita sa imo. Ayaw pakaulawi ang Ginoo yung taon. Maluoy ka nimo. Tingnan naman, sa ila ang Diyos ng himaya. Giubanan sila sa Ginoo for 40 days, gipasagdan silang wala. Kabalo silang pasagdi sa Ginoo, pero panahon sa problema, kung sa ingon, ibiyan naman siguro sa Ginoo, gipasagdan naman siguro sa Ginoo. Ikaw, pila na kakaigayon mo ikaw nga, puragwa mo kung tabangi, wak may alibyo na akong kinabag, gipasagdan ko sa Ginoo. O sure dia. Selfish lang siguro ka. Kaya sige kaglantaw sa imong sitwasyon, huwag among lantaw, kinsay nag-uban mo. May pang mga tao na nakakita sa imo, makarecognize na na Diyos na nag-uban-uban mo, pero ikaw, usay makalimot ka. Klaro? Okay. Una, ilaan pagka dinawat ng mga anak. Ikaduha nga itong makit-an diring napita is unsa? Sa ila pod ang Dios nun nga himaya. Ikatulo nga itong makit-an, the covenants. Unsay pasabot ang covenant? Ay. Unsay in English sa Binisaya sa promise? Unsay binisaya sa covenant? Ay klaro ha kami parihan din ang covenant saan? Doon na sila similarity, pero kung imo makita ang kalainan sa covenant. Matawag sa covenant sa ilang panahon kung naay gitawag nga blood. Kay ang covenant kang gisgutan sa Bible is a blood covenant. Ang signature o ang kanang ilhanan sa covenant is blood, through blood. Di ba ang panahon ni Isaac? Si Lord ang promise ni Abraham. Pero before ning tungha si Isaac, naghimo ang Diyos og covenant. Kung sa gibuhat, nag-offer sila og blood. Tungod kay sa Old Testament, pag mag-isgot ka o covenant, na ay silyo na, ano ko? Mao na, kung yung tanaw sa New Testament, ang fulfillment sa covenant sa Ginoo through the power of the blood of Jesus nga dito sa krus. Mao ay senyales, mao ay silyo ang blood. So nini pa na, asa? Ang covenant sa Ginoo nagihatag, di ba? Kung imong tanawon, balikon nimo ang history sa Bible. Ang covenant sa Ginoo through kanang iyong papagka pinuli. Naadyoy pikason, kung naadyoy mo gawas nga dugo. Kaya kung dili sila, apil ani ingon ang Bible, i-disown sila, i-reject sila, i-denounce sila, ingon nga, kaliwat sa mga Israelita. Tungod kay importante sa Ginoo ang covenant. Daw ta na kinsay naghimo ani nga covenant? Dili ang mga Israelita. Kinsay naghimo ani nga covenant? Blood covenant. It is the Lord who mandated ni Abraham
sa iyang kaliwatan ang iyang covenant. Nagisad, ako mong panalanginan, ako mong daghan ng mga promise na Ginoo pero ihatagan niya og covenant, blood covenant. Okay, example. Before ni Abraham, sa dito balik ni Noah. Sa dihang si Noah gisugo nga maghimog arka. Onya for usa ka tuig wala jud ning uga ang tubig nga baha sulod sa katuig. Karon pamatanan. Unsa may covenant sa Ginoo nga dili na pabahaon niya. Dili na silutan niya ang tibok kalibutan pinagi sa baha. Naa siya'y sign sa gibuhat. Diselyuhan sa Ginoo asa nabitag gibutang sa langit. Makakita tag rainbow. Remind yourself that God has its own promise or covenant na dili na niya silutan ang kalibutan pinagi sa tubig, which is lunok. No? Nakalagay mga kanang magbaha-baha, pastor. Di man na tibok kalibutan. Bakit ano to kung masabtan nga naay himuon nga impa timailhan nga ang Dios naghimo og makigsaad sa iyang katawan. Mana makakita ta kanang mag-ulan-ulan bitaw. Naay mga mugawas nga na ganita duha ka rainbow tagtulo. Kay nga naman kung anak ka sa Ginoo makahinumdum ka manaingon ang Bible sa dihang makakita ang Ginoo sa iyang gibuhat nga rainbow, ma-remind sa iyang covenant sa iyang katawan. Una, ang katawan sa Ginoo makikita rainbow. Unsa may una-una? Ha? Wa po siguro alamag mga anak sa Ginoo. Ang Ginoo nagbutang og rainbow para reminders sa iyang covenant. Ikaw kung anak man ka sa Ginoo, kung tinod kang anak sa Ginoo, unsa may mo come out sa imong mind, sa imong kasing-kasing pag makakita kag rainbow. Ha? Ay wala lang. What siguro na kanang ulan-ulan ng good. Uy, bako. Remind yourself, when you see a rainbow, it is a covenant of God sa iyong katawan. Nadilit na niya silutan. Ang kalibutan, pinagi sa tubig, pinagi sa lunok. Pero giandam sa Ginoo ang kalibutan para i-purify, pinagi sa kalay. Okay? So, naay covenant ang Ginoo. Pag nag-discuss ang covenant, speaks about blood covenant. Na ang pauta na kinsay naghimo ng mga covenant, dili ang tao. Kaya nga naman, kung ang tao maghimo covenant, naikikanta bitaw, naipanultihon sa mga kanaan. Ang saad gibuhat para tumanon. Sa English na promises made to be broken. Manang daghang mga promises nga broken. Manang ko ba, di na lang ko mag-promise kay mahadlok ko masipyat. Depends naman po na pasumangil naman po na. Pero dili, balik ta, ingon ang Bible, sa ila ang pakigsaan. Kinsay recipient o na? Hintil o mga Israelita? Wakay labot. Ang Bible nagsulti. Sa ila una ang pakigsaan. Sa ila ang una ang pagkat tinawag ng mga anak sa Ginoo. Sa ila una ang himaya nga gikan sa Dios. Ilalay makakubanan sila. Ini kagabi, ini kaadlaw. Una-unay mo atake sa ila, sa ibaton sa kanang burning bush. Kung mag-una man siya, panahon ka na mo atake, mulibot para protektahan sila. Yan ang covering sa Ginoo. Tuon kay na siya saan nga pagtuon sila dito sa promised land. Pero luoy lang. Nagidad og 20 pataas, wadud ka sulod. Kaya nga naman, wala ka pasar. Inenta pa dapat makapasar ka. Ayaw doon pabagsak-bagsak. Ayaw na kung high school ka, kanang suma.
dili summa cum laude. Sa high school sa una, imbes kay kanang 4 years lang. Summa 10 taon sa high school. Kaya gano'n man, mingon man dayon nga, pinangga ang gusto kong maestra, mananggalan ko pagbalik-balik. Si Rangel. Okay. Direta. Gawas nga sa ila una ang pakigsaad, the law, the receiving of the law. Kinsay unang nakadawat sa balaod? Si Moses. Sila ang gihatagag instruction sa Ginoo. Pangutana. Kay sila man ang nakadawat una sa balaod, gituman ba nila? Ha? Gituman ba nila? Pangutana, naabay nakatuman sa balaod? Gawas ni Christ. Ha? Naabay nakatuman sa balaod? Wala. Kaya kung Diyos na siya. Kaya di ba atong isgutan, ang balaod gibuhat para sa mga mao na to. Okay. Sa ila, una, sila mismo una ang nakadawat sa mga balaod sa Ginoo. Dili kita, tuwitang tapad. Wala matay labot sa balaod. Wala kay labot sa balaod, so di nakapatuman sa balaod. Mga atong isabihan, sila may unang nakadawat. Pangutan na ilabang gidawat, ilabang gikinabuhi. Gikinabuhi ba nila ang balaod sa Ginoo, ang instruction sa Ginoo, ang guidelines sa Ginoo, gibuhat ba nila? Gibuhat wala. Nagbuot-buot. Wala nila hatagig value ang ulong sa Ginoo. Mga nakalimutan ng Hosea, ingon si Hosea, my people are destroyed for lack of knowledge. Knowledge from the Word of God. Tungod kay naman, wala nila hatagi og value ang balaod sa Ginoo. Gihatagan na sila mga leader sa Ginoo, pangutan, mosunod ba sila? Gihatagan silang leaders Ginoo nga si Moses aron maghatag nila direction, pero willing ba sila mosunod? Wala. Inang tapad, kuita ng tapad, gihatagan kag leaders sa Ginoo. Willing ba ka mosunod? Sila gihatagan kag kita sa milagro sa Ginoo. Gilalim ka 10 plagues dito pa lang sa Egypt. Ning tabok pa dun sila sa Red Sea, sa pulang dagat, nga, gihimuan sila og agianan sa Ginoo sa mismo dun sa dagat, gipaagi sila. Dito sila sa wilderness, gipakaon sila sa Ginoo. Bisag walay tubig, hatagan silang tubig. Bisag wa sila pagkaon, gipakaon sila sa Ginoo. Bisag way na maligyan ukay-ukay dito, kay para pamalit o mga biste. Ingon ang Bible, sulod sa 40 ka tuig, wala na nga gisi ang ilang mga sinina o wala usab na nga guba ang ilang mga sandalyas. Ilaliman ka na. Gipreserve sila sa Ginoo, pero ang problema, kiniliging kinaiyahan, bitaw nga, dili bitaw makontento, kining kinaiyahan nga pagulmulan, reklamador, mao inungdan, gawa sila mag-enjoy. Gihatagan silang balaod sa Ginoo. Ngunit yun sa Book of Deuteronomy, gibutang sa Ginoo sa mga tubangan. Kung mutuman ba ka niya, naani guidelines, mani, ang resulta, kung mudisobey ka, naabot. Gihatagan silang choice sa Ginoo. Pero silang gipili. Ang balaod sa Ginoo, gihatagan nilang walay kwenta. Ano si Hosea, my people are destroyed for lack of knowledge. Knowledge from the Word of God, from the law of God, from the statutes of God, from the ordinance of God. Nga naman, wala nila giong value.
Kung tanan ng tapat, valuable ba sa imo ang pulong sa Ginoo? Ana junitan ang credo. Okay, klaro na? Sa ila, balik ko na to una, sa ila ang pagka tinawag na mga anak sa Ginoo. Sa ila ang pagka may mayaon diha sa Ginoo. Sa ila pud ang pakigsaad nga gibuhat sa Ginoo. Sa ila, una sa pa, sa ila pud una ang pagkadawat sa balaod. Daghay ila. Okay, napay sumpay. Ayos, dito pa. The temple worship and di sana sa promise ang temple worship. Sila kay gihatagan kay gayunan nga magtukod og templo kay para usay bahaton nila sa templo. Ha? Worship. Muadto sila kay aron mudaig sa Ginoo. Dili kay para sa ato karon mo worship lagi ko. Pangunta na. Pwede ba ka makasimba sa ilang panahon nga wa kay dadon? Ang Bible nagsulti, you could not come into the presence of the Lord empty-handed. Dili ka pwede mo adto sa presensya o katubangan sa Ginoo simba kasi Ginoo nga wala kay dalhon. Nadyo kay bit-bit nga imong ihalat. Kita, ambot lang na karon. Pero mga Kristohanon, sobra po kayo. Dawa naman na nagsunod sa balaod. Kinsa man naghimuan ng balaod? Si Moses o si Lord? Umayon ta si Lord ang naghimuan na nga instruction. Inumduman na to nga He is the same yesterday, today, and siya lang ang wa mausab. So, kung wa siya mausab, pag nag-isgot ang temple worship, unsay na niya? Muday kas Ginoo. Muhalad kas Ginoo. Ingon, mabot. Alam ta sa New Testament, Pastor, ingon ng Bible, present your bodies as living sacrifice. Mas kuyaw na noona. Kaya sa Old Testament, mo worship kas Ginoo, imong ihalat, magdala ka og kung pobre ra jud ditawon kog ka, magdala ka og alimkoy, kuan kanang pigeon o kalapati. Magdala ka rito og sa lampati para imong ihalad. Pinaka-pobre jud da. Katong sa New Testament katong gi-compare ni Jesus gibangtanan ni iya mga disciple. Bidro. Na ay duha ka tawo nga naghalad sa temple. Sumini na aduna. Ingon si Jesus. Sa imong obserbasyon, asa may dawaton sa Ginoo? Katong halad sa taong dato o katong halad sa pobre? Ingon si iyang disipulo, akan tong pobre, Lord, kay gihalad man jud niya ang tanan nga nasa iyan. Asa man lagi gisugutan nitong gabika? Iyon si Jesus ito yung isa nga. Ang mga dato, di man tanan. Kailangan majoy. Kaya daghang mga dato, mga matinud-anon na nagalagad sa Ginoo. Kaya sa panahon sa Bible, daghang mga dato, mga alagad sa Ginoo. For example, si Job, siya man ang nakadato sa ilang panahon. Pero, kada adlaw siya nagahalad sa Ginoo. Limang kanak, kada adlaw, na pobre ba dahil siya? Napasuling lang dayon nga, sige, taghalad o ang dato. Huwag man po mapobre si Job. Pasanin niyo ang buko-buhom. Nakadalaw siya naghahalad tungkol kayo mga anak. Yung siya nga, maghalad ko kay basig nakalitok ni Uli Mayo, basig nakapasibalak ni sa akong Ginoo. Mo nang maghalad ko kay
mga party boys, party girls, mga iyang anak. Grabe. Pangunta na, pwede di ang dato mahimong alaga sa ganun, pwede. Basta yung kasing-kasing dili, mag-usap. Daghang kayo mga dato. Si Abraham, pangunta na, pobre si Abraham dato. Daghang siya mga ayok. Sa ilang panahon, pailado ka nga dato kung daghang kang mga hayop. Dili na mga hayop ha? Mga hayop mo, madinig na mo. Kanang mga binuhi na imo nila iba mga livestock. May kanding na ay baka, kabayo, camel, kanang tupa. Pero wala sila nagbuhi o baboy ha. May bawal sa ilang baboy. Di pwede sa ilang baboy. Okay. So kung na itong magandang balis lang, balikan na to. Importante sa Ginoo sa Old Testament ang temple worship. Mana kanang ningon bitaw banda. Pwede naman ta kasimba sa Ginoo sa tong balay. Dili lagi problema bisan magpasimba ka dito sa agring walay problema. Wala man nag-ingon nga dili pwede. Pwede man na. Pero ano naghimo man ang Ginoo temple? Tungod kay naay gi-designate nga adlaw ug lugar ang Ginoo. Pwede nimo siya simbahon. Siya may naghimo anak dili kita. So kung ato nang tanggalon, pwede ra man ta, pwede ra lagi. Pero hinumduman na to, kung himo na natong excuse, mas bright pa kas Ginoo nga na-design nimo. So layo man na pastor, mo gasto man kuana. Ikaw na lang Ginoo. Kay ikaw may magbuot. Layo man good, mamasahi man ko. Baka na, sadang si Abraham, gihatag ang instruction sa Ginoo. Abraham, dalhan ang imong anak dito sa Mount Moriah. Dito sa Mount Horeb. Palayo ko na kong tubig, kay marami. Kakantahon naman nung ko ani. Dalhan ito. Pangunta na. Nangunta na ba si Abraham? Lord, kanang layo man to. Unsa? Pila ka adlaw ang ilang journey? 3 days ang ilang journey. Pero before ang 3 days, nangandam na sila. Sample, kung 3 days, Domingo pa lang, Domingo ang atong panibahon. Ang nagitakda. Pagkaw ka anak o i-apili mo, i-count mo ang Domingo. Mo ihap ka, Domingo, Sabado, Biyernes. Biyernes pa lang, nangandam na sila. Wait na rin tapat, kano sa mga mangandam? Ha? Mandam ay mag-delay expert. Ano yung andamay? Mao ba? Pagkabulangan mo mo. Ilalim ka, 3 days na baktas. O, tana. Nagreklamo ba si Abraham? Nagreklamo ba sa Lord? Layo nga na. Pwede rin good. Kung imong tanan ba? Kada bitang dawaton na itong statement na pwede naman ta makasimbas din sa itong balay. Kana ba? O gidawat na ni Abraham? May na dyan siguro to sa Abraham ba? O pareha po ito ni utok. O parehas mga tao bitaw nga utok na may nga pwede na ito kasimbas sa itong balay. Kung pareha na itong utok ni Abraham, o pareha pag utok si Abraham sa mga tao sa mana, pwede na ito makangyo. Lord, dako maning among kuan Lord, among natag. 3 days baktaso na mo. Tiguang na ba ko Lord, di ba? Pila edad ni Abraham na to? Ha? Pila edad ni Abraham? Tuba, pila. Pila edad? 100 na anak si Sarah. At ayon sa 100 ng anak si Sarah. Una, pila na may edad ni Isaac atong panahon na?
Wala naman tinanawan mo. Base sa mga eskwela, mga theologians, possible na sa mga 13 to 17 years old. Si Isaac. Kay silent na yan panahon na, okay, wala na dyan magparamdam ng Ginoo kay nabisip ko sa Abraham tungkol kay in love siya siyang anak. Kanta lang story short, pwede ba makahinyo si Abraham na to, Lord? Layo man to, Lord. Baktaso na mo. Wa ka nito nagreklamo nga baktason. Ikaw pa ka nga masakay ra, reklamo pa. Miwang may pamasahe. Pamasahe. Sigurado kang may pamasahe? Pwede rin doon din noon. Kung panahanay mo, una-una, hangyo Lord, ako yung anak Lord, ang akong special, pwede ba sa silingan na anak ko Lord? Pwede lang. Pangutana, nag-ask ba si Abraham kung mga pangutana nga pwede siya mahimong safety, iyang anak, iyang journey, ang iyang katigulangon, ang iyang pangindaron? Gihimo ba niyang excuse? Wala, kay kabalo siya na kung mutuman sa direksyon o sugo sa Ginoo, makapabor siya. Balik ka na to. Balik pa dili sa temple. Temple worship. Is it importante sa Ginoo ang temple worship o dili? Sila magidiligaan sa Ginoo una. Nga mosimba sila sa Ginoo sa temple. Pero silang ibuhat, wala nila atagi o value. Manang sa pagkakaroon, kabalo ba mo? Panahon nga na sila yung panimbahon, muadto sila sa wall na lang sa temple. Kanang bitang mo muadto sa Israel, muadto sa temple, kinagluhin mo na ang kanang Micah o Mika. Dito lang sila sa wall, muhawid. Kaya nga naman, ilang na. Ilang na. Because of disobedience, na-invade sa enemy. Ngayon magkana. Sila gihatagan o gitawag kahigayunan na maka-worship sa Ginoo dito sa temple. Pero karon, kaming pa ang rebuilding sa third temple. Wala pa. Kaya nga naman, may isa man sa Ginoo nga ibalik na niya pero taas pa nga higayon ng proseso. Kaya nga naman, wala man sila mintuman. Gihatagan sila kahigayonan, mamu-worship sa Ginoo, mo-serve sa Ginoo, pero nangalagad doon silang demonyo. Ning simba sila og daghan nga mga ingnan bitaw si Solomon nga dili ka magbantay ka kay basin mo na makapaylay sa imo. Ang iyang 700 ka asawa, 700 pud ka mga temple nga gibuhat. Asa niya gitukod dito sa Israel. So mao yung usa sa nga hinungdan nga mga anak sa Ginoo, mga Israelita nasaag tungod kay nga naman daghan na may mga temple. 700 ang iyang asawa. Napa siya ay concubines na 300. So in all, na 1,000 ka mga templo magginagmay. Una, kabalo ba mo? Sa balaod, sa Ten Commandments, di ba yun ang Bible? Verse 1 to 4, isa, thou shall not. I am the Lord, a jealous God. You shall not. Pero sige buhat sa mga anak sa Ginoo. Ay, makasabot naman ni si Lord. Usas, gikaligot-gutan sa Ginoo. Kung ang mga anak sa Ginoo, walagan o biling tinuod na Ginoo. Ito bo, ang temple worship, kung imong tanawon, basahon imong Bible, ningabot yun ang panahon nga ang temple gipasiratan sa Ginoo. Gipasiratan sa Ginoo. Kaya nga naman, ang mga pari, ang mga Levita, ang mga tao parihan na ang ipangbuhat. So na ito po,
ingon ng Ginoo, sirad in ang temple. Ba na panahon ni Hosea, Hosea, nakaplagan in taon nila ang gitawag scroll dito sa temple. Nakabalo mo pila ka tuig panahon ni Hosea. 18 years siya nga naghari, na found out niya ang scroll, ang balaod sa Ginoo nga nakaplagan. 18 years. Gikan sa iyang pagsugod, ingon pagkahari. Ningabot pag 18 ka tuig, nakaplagan ang scroll, ang law, ang Book of Moses, kung nagibasa na, mao gigising ni siya ang iyang sinina kay sa nga Lord. Taas nga panahon nga amo kang nakalimtan, gisiradan ang temple. Nga kung imong tanan sa Bible, priority sa Ginoo ang temple worship. Kaya nga naman, dito siya magpasidunggan. Mao na, kung imong tanawon, kung iabando na to ang temple worship, simuno na, malipay ang Ginoo. Simuno na, okay ra ba atubangan sa Ginoo? Matalang sara ka? Kung makainumdum ka? Otip, kung na to ng balihon. Kung talag sarapod, mahatag pabor ang Ginoo sa imo. Anong bisan pagpapaw mo na sa Ginoo ang hangin, no? Bisan mga 5 minutes, kaya ba ka? 5 minutes lang ba? Kanang equal lang. Pinakalit. Uy, hangin, sulod sa 5 minutes. Pila ka katawa mong namatay? Ha? Bisa lang ka ng hangin lang, i-switch off ni Lord. Na, basig magisiga ang mata ba? Kung saan mo ginawa, ay hangin. Pero ang tao, di ka pag malagan. Pero bisa mo kung saan. Okay. Nilita sa sunod. Promises. May mga saad ang Ginoo. Kinsa yung nag-isalan? Mga Israelita. Pangutan na. Pwede ba ni mo-claimon ang saad kung dili ka mutungan? Pwede ba? Mo-claim ka nga ka nagkinabuhi sa design na gihatag sa inyo sa inyo. Puro maulo siguro tawid. Aron, wait na yung tapat. Ikan sa Genesis hangtod sa Revelation, unsa may usa ngay mo nahawiran nga promise sa Ginoo. Na ba kay imong gihawiran nga promise magikan sa Ginoo? Siyang pulong. Okay. Na ba kay verse or kanang promise nga pwede ka maingon nga ako din gihawiran nga promise sa Ginoo? Nga bisa pag unsay may tabo isa pag muadto ko sa Afghanistan, bisa muadto ko sa hulo-sulo, dili ni na ka makalimtan nga promise. Pauta na unsa man nga promise ang nani mo. Taga may mga promises si Lord, pero out of many, how many ang imong gikip nga promise? Na ba? Wait tayong tapan, asa magdapit na ang promise. Ha? Bisan ko na yung Bible, kabalo ka, asa magdapit na ang promise. Na ba? Isaiah 41 verse 10 and 13. Do not be dismayed, for I am with you. I will uphold you with my righteous right hand. Bisa ka, asa ka? Ang promise sa Ginoo, pagpabilin na promise. Kung maula po ta glimpse sa promise, kung kita mismo kapalota. Ha? Di ba na makakos Ginoo, pero niya naman noong ko aning diskuhan. Maraglain po kayo. I will be with you. Mananaka dito sa inuman. Yung muna na, pwede ka mag-claim, Lord, di ba namin ako ni mo skill lang, Lord? Ang sarap ni, ang sasim. O sa mga promise na inyong gawiran? Naapa ba kayo mga promise na gawiran? O, diri, makita na to.
Dito sa verse 5. Theirs are the patriarchs. Sa ila ang kaliwatan sa mga patriarka, si Abraham, si Isaac, si Jacob, ug ang 12 tribes Israel. Sa ila. Sila maoy, kung imong tanawon, sila may prioridad. Then, and from there, the trace of the human ancestry, the Messiah. Di ba? Ang kaliwatan nga atong na sabtan o nailhan may tungod sa Mesias is, kang ginsang kaliwatan? Kaliwat kay Abraham. Dili kaliwat sa mga Pinoy. Kaliwat sa mga patriarchs, which is kang ina. Okay. Who is God over all? Forever praise. Amen. So kung imong tanaw niya, usa ka pribilehiyo ang pagpangalagad sa Ginoo kay nga naman. Dili kita may unang nakadawat pero napiskan ta. Nasabligan ta, nakabenepisyo ta. Ano? Ngunang Book of Romans, wala lang liha. Because of the rejection, the hardening part of the heart of Israel, salvation came to the Gentiles. Pero kung imong tanahon, after the completion of the Gentiles who will believe the Lord Jesus Christ, ang kaluwasan ibalik sa mga Israelita. Mao na ingnon ta ka nga pribilehiyo nimo nga makapangalagad kay sa Ginoo. Kay maabot ang panahon, kuhapon sa Ginoo ang privilege kay ibalik sa original nga tag-iya. Kita dilita ang original nga tag-iya, beneficiary lang ta, kita dapat beneficiary ka lang. Kay beneficiary man ta, gamito na to. Kay time will come, dili na ta pwede makawali. Time will come, dili na ta pwede maka-evangelize. While the day is nagdagandagan patas mga adlaw, ganito na to. Kaya mawat na panahon ang kagabihon, wala na chance na maka-live. In other words, mabot ang panahon na i-cut off sa Ginoo ang numbers sa mga Gentiles nga makaila sa Ginoo. Kaya nga naman, ipili sa Ginoo base sa iyang pag-igugma o kaluoy. Manainon taka agi ko tapos pagpainom mo. Pribilehiyo alam nimo nga moalagad sa Ginoo. Ipikan mo tapad, pribilehiyo mo. Ayaw sayangin ang privilege ng yatag sa Ginoo. Time will come, you will understand. The worth, the value sa imong nadakan. Anong takagitong taga? Alagyari ang Ginoo. Utob sa imong mahimo. Ayun ang pa-discourage. Kaya imong discouragement, di na makatabang sa imong pagpangalagad sa Ginoo. Ayun ang pagtinapulhan. Kaya di na makatabang sa imong sa fulfillment sa design sa Ginoo sa imo. Ang imong pagkamaduhaon, ang imong pagkamapalak-anon, dili na makatabang jud din taon nimo. Ang imong paghomol sa sala, dili na maka-accomplish sa design sa Ginoo sa imo. Manangin ta ka gamita ang privilege. Numduman na to nga dili kita ang unang nakadawat ani. Ibahinan ta. Gibahinan ta kung sa angayan itong baton. Gamito na to. Kaya mabot panahon nga di na nato pwede ma-enjoy. Napay pribilehiyo. Ano mo? Pwede pa ka makashare sa imong song. Pwede pa ka makashare sa imong classroom. Pwede pa ka makawali. Even sa Facebook, sa social media, pwede pa ka makawali. Time will come. Na-adjoy panahon. Magdamo. Panahin ta ka, while the opportunity is at hand. Use it. Balaan may gumana mga Diyos.
Thank you for the privilege. Out of billions, millions of people around the world, we are privileged. Naka-experience yung among pagkatinawag na ikaw mismo ang nagtawag. Nagpili ka. To be like your own. Salamat, Ginoo. Nasamtang kami magkakinabuhi ng kalibutan na samtang nagpaabot sa inyong pagbalik. Mahimaming ang ayan sa pag-abot ng Ginoo. Nagkinabuhi, sumala sa inyong mga plano ka. Kaya ikaw lamang ang nasayod sa inyong plano, alam ka na po sa Ginoo. Nag-ampumi sa inyong guidance, sa imong direction, sa imong manifest presence to be with us always. Salamat, Ginoo, nga ikaw ang Diyos na nagapamuhat. Like unto our Father, Holy Spirit of the living God, thank you for reminding us how privileged we are. Thank you, Lord. In Jesus' name. Amen.